Wow! Hello guys, kamusta po kayo? Ngayon is nandito po tayo sa Bulacan at ang gagawin po natin dito, isi-share ko po sa inyo yung bahay po ng ating viewers na nagpagawa po ng bahay kay CSR Builders po, no? So I'm super excited kasi meron na naman po akong isi-share sa inyo na magandang bahay at another successful po kasi ayun po, meron tayong viewers na nagtiwala kay CSR at hindi po sumakit ang ulo, maayos sa pagkakagawa ng bahay at hindi po sila na-scam. So ngayon po, ang ipapakita ko sa inyo is 2-story house at meron po itong 5 bedrooms at 3 bathroom. So hindi ko na rin po papahabain pang ating intro. Tara, mag-turn na po tayo sa gawang bahay ni CSR Builders. So, let's go! Habang kumukuha po tayo ng aerial shot po ng bahay, share ko lang po kung paano po nag-start yung project po ni CSR Builders dito sa Bulacan. So yung client po natin is ilang years na po sila nagre-rent ng bahay. Nung ready na po sila magpagawa, napanood po tayo through YouTube. At dahil nga po sa vlog natin, doon po nila nakita si CSR Builders. As per po kay client, nung nakipag-meeting po sila kay CSR Builders, napakagaan na daw po ng loob agad nila. Actually, 3 contractor po ang kausap nila, pero si CSR Builders po ang pumasa kasi nag-base po daw si client sa materials po na gagamitin para sa kanyang dream house, plus kung paano po makipag-transact sa kanila si CSR Builders. Pakita ko lang din po yung side view ng bahay para may idea po kayo paano po yung itsura po ng gawa po sa outside ng bahay po ni CSR Builders. Again, sa paggawa po ng bahay, lagi ko pong sasabihin sa inyo na wala pong perfect. But makahanap ka ng tamang tao, yun po ang napakahirap. Kaya kung ako po sa inyo, kung nagpaplano po kayong magpagawa ng bahay, always double check po yung gawa. Plus, hanapin nyo po yung mga legit na contractor na alam nyo pong hindi po sasakit ang ulo po ninyo. Guys, yung mga nakita nyo pong debris is lilinisin pa po yan ha. Ngayon po kasi yung turnover po ng bahay ni CSR Builders kaya kinuhanan na po natin. Pero yan po is lilinisin pa ha. Balik po tayo sa front po ng bahay. So ang sukat po ng lupa is 300 square meters at ang total floor area po nito is 240 square meters. Ngayon, pakita ko po sa inyo yung details po ng gate po ni client at service gate. Para po sa details, dito po naglagay na po si CSR Builders ng mailbox saka po ng signage po na address po ng bahay po ni client. And ito po may add-ons po na pinalagay si client para sa service gate niya. Ito po ay smart lock. Tapos para po sa add-ons po ng gate, ito po ay motorized po yung gate po nila, no? As per po kay CSR Builders, para po sa motor po ng gate ni client, si client na po ang naghanap ng supplier niyan. So ngayon po, close lang po natin ulit yung folded gate po nila. Ganda, no? Napaka-smooth po ng ng pag-glide po ng kanilang gate. Kung papansin niyo po, meron na rin po naka-install dito na CCTV sa paligid po ng bahay ni client. So ito po, si CSR na po nag-provide ng supplier para less hassle na po kay client. Tapos sa front din po ng bahay, meron din po itong plant box, which is ngayon meron na po mga bagong tanim na halaman. Guys, bali ngayon, ito turn over po kasi yung bahay. So may anting salo-salo po magaganap kaya may nakaset up po dito sa garahe nila. Pero kahit ganun pa, mapakita ko sa inyo guys yung materials na ginamit sa ka-design. So ito po yung ceiling. Ayan, meron pong cross na design. Tapos PVC panel plus ceiling lights sa bawat square po. Tapos guys, yung tiles na ginamit is outer tiles po yan na 60 by 60 cm po. Wrap finish po siya. So pakita ko po sa inyo yung back view po ng gate. So ayan po yung details nila. Again, ito po ay smart lock and service gate. At yung pinaka-gate po na sasakyan is motorized naman po, no? Sa main door naman po tayo, no? So ito po, meron sila ditong huge po na door handle plus smart lock. Yung main door po is gawa sa tangili. Tapos guys, ito na rin po yung kanilang mga bintana. So ang ginamit po dito, ang glass po is tempered glass, kulay bronze. Tapos guys, powder coated po yung pinaka-frame. Tapos guys, automatic sa bawat gilid po ng bahay is meron silang wall lights. Ngayon guys, dito naman po tayo sa other side po ng bahay. Dito po sa gilid ng bahay is meron pa rin pong plant box. Tapos guys, naka-tiles po yung pinaka-flooring dito. So rustic tiles pong ginamit yan kaya anti-slippery naman po. Then meron po ditong maliit na canal para sa waterways. Ayan. Then para po dito sa gilid
is ito na po yung ginamit sa pinaka-ceiling. So ito po ay spandrel po, no? Ayan. Ngayon guys, ang next natin, dito naman po tayo sa kanilang lanay at auxiliary kitchen. So again, ito po yung garahe. Tapos sa gilid po nito is may lanay. So ngayon po medyo maputik pa kasi papalandscape pa po ito ni client at papalagay siya ng waterfalls. So ayusin pa po itong area na ito. So again, focus po tayo sa kanilang lanay. Actually, ito pong lanay nila is maluwag. So ito po yung kanilang sliding door papunta sa dining. Tapos yung tiles din po same again sa garahe. Ayan. Tapos guys, nung ginagawa tong bahay, kasi nagustuhan po ni client yung gawa, pinadagdag na rin po itong maliit po na room na ito. Ito po ang kanilang magiging auxiliary kitchen plus laundry area po, no? So tara po silipin po natin yung pinadagdag po nila kay CSR Builders. Pagpasok po, meron po ditong pintuan na sliding door, gawa po yun sa glass. Tapos ito po yung setup, bali yung cabinet po is mga aluminum cabinet po yan para iwas anay. Tapos may range hood na din pala. Mamaya guys, papakita ko sa inyo yung range hood na ito kasi napakaganda. Hindi mo mahalata na meron. Tapos guys, naka-granite na rin po yung countertop nito plus 30x60 po na tiles para sa backsplash. And yung counter cabinet po is aluminum din. Ayan. So, very cute lang po siya na auxiliary kitchen. Tapos dito na rin po ilalagay yung kanilang ref, syempre. Then, sa tabi po ng auxiliary kitchen, dito na rin po yung kanilang laundry area. Ayan, dito po yan ipipwesto yung kanilang mga washing machine, syempre, and dryer. Tapos guys, sa tabi po nitong laundry area is meron silang another room. So, ito guys, pwedeng gamitin as storage po, no? So, para yung mga anik-anik, ganyan, talagang organized. So, dito po pwedeng ipwesto yan or anything po. From storage area, ito po yung view natin para sa laundry area at auxiliary kitchen. So sa auxiliary kitchen talaga, excited na si client magluto ng tuyo. Ayun, so kaya may ganito para hindi mangamoy sa loob ng bahay, ganon. Guys, kami po pala ang nag-supply ng curtains and blinds po dito sa bahay ni client. So share ko lang, ito po yung itsura before ng living area nila. Guys, pagpasok ito yung back view po ng main door nila. Tapos dito po naglagay tayo ng blinds. Na ang kulay po nito is medyo malapit po sa color cream. Ayan. So ito po yung cortina natin plus yung kanilang sofa. So ito pong mga sofa nila nabili po ito sa Our Home. Even po yung carpet and center table kay Our Home po yan. Then ito guys, dito po nilagay yung aircon para syempre maisagad po natin yung cortina po natin ng floor to ceiling. Papansinin niyo po yung ceiling. Ang design po is minimalist lang. Tapos naglagay na lang sila ng mga pin lights sa gilid. Plus yung pinaka-highlights na dito yung kanilang ceiling fan. Ayan. Sa US po talaga ganito po yung mga design ng ceiling nila eh. Tapos yung nagbibigay po ng dating yung center lights nila. Pero ito guys, dahil may pagka-huge naman po yung ceiling fan, buhay na buhay po yung ceiling ni client. So yung tiles po nila ditong ginamit is 60x60 cm po na porcelain tiles, color white glossy po. Yung color paint po ng wall is tool white naman. Kung plano nyo magpalagay din ng ganitong design po sa ceiling, curtain box po ang tawag dyan or cove ceiling. Ang sukat po dapat is 10 inches po ang width and yung depth po is 5 inches po, no? Kasi ito yung TV nila, no? Tapos may accent po dito. Bali corrugated po na panels yung ginamit dito. Ito yung pa-curve siya, ayan. Yung usually po kasi mga nauso dati yung mga fluted panels, groove siya na parang KitKat, ganun. Ito, pa-curve. Tapos guys, ito is UV board na may pagka-linen. Ang dating niya, yung texture niya, ayan. Details nung nung wall. Ayan. Tapos guys, meron pong lining dito na pa-gold. Ayan. Even to sa baba. So ayan, picture ng kanilang, backdrop po ng kanilang TV. After po natin sa living area, doon naman po tayo sa kanilang bedroom 1 or si guest room po, no? Tara po. So ito guys, mahogany solid wood po yung mga pintuan. So pagpasok po, ito si bedroom 1. So yung tiles na ginamit po is ibang kulay. 20 by 120 po cm na matte finish tiles. Woodlook po ang datingan. Naglagay tayo ng cortina dito. Wall to wall po ang finish niyan. Tapos guys, ito na din yung ceiling. May ceiling fan na rin po yan. Then, dun po pinesto yung aircon. Naglagay po tayo dito ng blinds. Tapos, yung corrugated panels po para sa accent.
plus our home po na bed frame. Then ito po, meron na rin po itong wardrobe cabinet. Ayan. Tapos guys, meron na rin siyang bathroom. Pagpasok po, ito na siya. Ayan. So guys, sa tiles, 60 by 60 cm po ang ginamit. Matte finish. Ang kulay po nito may pagka-beige siya. Na parang gray or beige po ganon. Tapos, matte finish din po sa wall. 60 by 60 cm. And ito na po yung taas. Naka-pin lights plus yung exhaust fan niya nandito po. Mahalaga po may exhaust fan ha. Para po yung mga odor lalabas dyan. Dito po, naka-posy po ang kanyang mga sanitary ware. Ayan, hindi po tipid. Sa Vilcon po binibili ito mga to eh. Tapos, half partition po na tempered glass para sa shower area. And niche. Ayan. So, dito po naglagay tayo ng blinds kasi ayun po mga ka-viewers. Para po sa privacy na lang din po ni client pag naliligo kasi kumbaga nasa first floor po kasi siya para hindi po visible kung may maninilip man po. Ganun. Pero optional lang po ito. Tapos guys, hinahanap nyo po yung heater sa ilalim po nilagay ni Ma'am Ces, yung heater po or ni CSR Builders. No? Yan. Ganda ng bathroom. Gusto ko yung tiles na ginamit. Napaka-aliwalas sa mata. So guys, ito pala yung kaibahan na beige and gray pala yung flooring. So again, yan po yung master's bathroom po ulit. Okay. Pagkagaling po kay bedroom number 1, ito po yung view. So dito po located yung stairs. Plus, ito po yung kanilang breaker. Sa project po nila sa Malolos, pinakita ko na po sa inyo yung ginawa nila sa breaker. Nilagyan po nila ito ng cover. Pinantakip po dito sa design is yung corrugated panels. Tapos, ayan po. Diyan na po yung breaker. Yan. Tapos, sa ilalim po ng hagdanan is meron po dito ang cabinet. Silipin na lang po natin, no? Ang ganda ng handle niya guys, oh. Flat lang siya na gold. Okay. Ang luwag ng storage area nila dito, oh. May kadiliman, pero guys, ang linis sa pagkakagawa, oh. Yan, tingnan nyo. Diba? Kahit storage area, wala kang makikita talagang pandadaya. Maganda talaga yung pagkakagawa, malinis. Okay. So, ito again yung storage area sa ilalim ng hagdanan. Tapos, breaker. From bedroom number 1, dito naman po tayo sa main kitchen po nila. So, dito po, may built-in cabinet po sila dito. Kulay mocha po ito. Yung cabinet. Ayan. Siguro ito na rin po yung pantry nila, no? Maglalagay ng mga grocery, ganyan. Galing. Tapos guys, main kitchen nila. So, naka-modular cabinet yan. Yung kulay po ng cabinet guys is color mocha. Kung type po ninyo. Tapos, ito na yung kanilang island bar. Ayan, may corrugated po na fluted panels. Same po dun sa living area. Then, naka-quartz po yung countertop niyan. Ayan na po yung details ng pagka-quartz. Then, yung mga appliances po dito, Hamden po yung mga ginamit. So, mga built-in oven and microwave po yan. Tapos guys, yung backsplash po, same po ng countertop. Ito. Naka-induction stove na rin po ito or electric stove. Modern sink. Ito. Yan. Type ko to guys, so ang ganda ng nung pa-effect nilang ilaw dito. Ito yung switch niya. Ayan. Patayin natin, no? Ito yung tsura niya guys pag nakapatay. Tapos guys, ito, si CSR na po ang nag-provide ng cabinet nila. Para less hassle po kay client. Ayan. Then, dito sa island bar guys is naka-ano din to. Pull out. Okay na kayo? Soft close. Tapos guys, kung hinanap yung range hood, ito siya. Ito first time ko makakita. Nakatago yung range hood. Ayan siya guys. So, nasa ilalim ng cabinet. Ang ganda, no? Ang linis tingnan. Tapos ito yung tsura niya sa loob. Yan.
So ganito po yung kitchen po, yung kabuuan na itsura niya. Guys, ito yung dining area ni client. So ito yung kanyang ceiling, ayan. So naka-PVC panel ito. So yan po yung ilaw, napakaganda ng details, parang siyang dandelion. Tapos guys, yung kortina natin, syempre, ayan. Then ito po yung dining set nila dito. Ayan. Tapos dito po, may same na accent po dun sa pinakita ko sa TV area po nila. Ayan. So again, ito po yung kanilang dining area. Dito naman po tayo sa common bathroom or si bathroom number 2 plus si maid's room po, no? So ito po si common bathroom. So yung unahin natin. Same tiles pa na ginamit sa bathroom number 1. Pakita ko na lang po para may idea kayo, ha? So dito po kasi ito turn over pa po, lilinisin pa po yung mga areas na yan. Ayan. Naka-pause din po yung mga sanitary ware dito. Tapos, ayan, yung partition dito is full na siya. Tempered glass din. Ayan. Again, ito po yung common bathroom. Or si bathroom number 2. Ayan. Since tapos na po tayo sa bathroom number 2, dito po tayo sa maid's room. Nagpipintura pa sila ng wall dito. Ayun. Pintura. So yung tiles po same na ginamit sa bedroom number 1. Tapos may ceiling fan din to. Ito guys, naglagay tayo ng blinds po dito, no? Yan. Again, yan po si maid's room. After po natin sa dining, sa main kitchen, living area, plus bedroom number 1. Yan po is akyat tayo sa second floor. So, ito po yung hagdanan, guys. Yung railings po, ang ganda ng pagkakapintura, guys. So, ayan na din po yung planks. Ayan. Then, dito po meron silang mga lights po pag-aakyat. On natin. Ayan, guys. Nakita niyo po ba? Ayan. Para po aakyat tayo. So, dito, guys, sa area po na ito, meron po silang huge po na window. So, nilagyan din po natin ito ng kortina. Ayan. So, yan. So, akit tayo. Pag akit, guys, ito yung top view po na hagdanan. So, open natin yung lights effect niya pag umakit ka. Ayan. Tapos, guys, dito po meron tayong huge na cortina again. So, ito, guys, kasi kaya natin kinortinahan. Kung blinds lang to, parang it's just a normal look lang po. Walang dating. Pero ito, guys, mas elegant siya kung naka-cortina. Ayan. Tapos, guys, ito yung details ng mga ilaw dito. Ayan, bikinang-kinangin sa personal. So, ayan po, no? Bali, ceiling po nito naka-PVC panel po siya. Bali, dito sa second floor, guys, meron itong 3 bedroom plus isa pa pong common bathroom. So, ito, guys, kung papansinin nyo po, yung ceiling, groove lang siya, no? Napakalinis tingnan. Tapos, guys, ayun, kung napansin nyo rin mga ceiling, meron na rin nakalagay dyan ng mga CCTV, emergency lights, kaya talagang less hassle talaga, no? So guys, ngayon, ito muna tayo sa bedroom number 2 sa tapat natin. Wow! Actually guys, halos pare-parehas sila ng vibes yung mga room, no? Kaya lang syempre nagkakatalo lang sa laki ng mga bintanang nilagay at dami, plus syempre po sa laki po ng area. So ito guys, yung ceiling niya, plus ito po yung flooring. Tapos naglagay po tayo ng blinds dito. Ito po, inside natin nilagay yung blinds kasi maluwag po yung pasukan po ng blinds natin. Pwede siya pag in-screw sa taas, hindi po mababasag yung wall. Kaya binilt in po natin yung blinds po, no? So ganito siya pag close naman. Para may idea lang po kayo. Ayan. Layo lang po ako. Ayan. Ganyan po siya pag close. So ito po premium blackout po itong nilagay natin na blinds sa kanila. Tapos cortina po, wall to wall po. Again, yung finish naman nito. Then meron na rin po itong wardrobe cabinet din. Ayan. Ayan. And ayan.
After po natin kay bedroom number 2, dito naman po tayo sa bedroom number 3 plus kay bathroom number 3 po. Yung mga pin lights nila, kung mapapansin niyo guys, no, may dual plus mga may single. So, dito tayo. Kay common bathroom. Ayan. So guys, again, yung tiles parehas. Parehas din ng sanitary ware, Posy. Pakita ko na lang sa inyo yung itsura. Ayan. So dito yung manhole nila guys, papunta sa bubong. Napakalinis. So, diba? Yung iba ganito talaga ginagamit yung may cover. Para aesthetic pa rin tignan. Alright. After natin kay bathroom number 3, dito po tayo sa bedroom number 3. Guys, pakita ko na lang ha, same vibes din po sila ng ibang mga kwarto. Ang pinagkatalo na lang po again yung layout. Yan. Yan. Tapos guys, ito. Then, ayan. So guys, ito kaya kinortina natin kasi malalaki na din yung mga bintana dito sa mga kwarto ha. Tapos guys, yung wardrobe cabinet same din nung kanina mga pinakita ko. Yan. Oh. Guys, dito tayo sa bedroom number 4. So, dito guys, mas maluwag to. Master's bedroom siya. Ayan. So, same din po ng materials and looks. Then dito po, naglagay tayo ng curtains and blinds po. Ang ganda na pendant light nila dito. Parang siyang candle na kabaligtad po. Ganda ng details. Ayan. Then dito po, meron silang TV cabinet. Tapos guys, dito is wardrobe cabinet. So doon po tayo galing kanina. So yung aircon po, inalapan nila ng area po, no? Dito po nila nilagay yan. Then, from here, ito po siya. Ganda ng bahay, no? Sana po ay hindi kayo na-stress. Wala po. Sana po, hindi naman po, kumbaga po, naibigay naman po sana namin ang servisyo na ayon po yung sa sinabi namin, or pinangako namin magsasign po kayo ng contract para po gawian yung bahay. So finally, isang blessing, hindi lang po sa amin at nagkikisaya po kami sa inyo sa isang malaking blessing po na magkaroon ng magandang bahay. Congratulations po! Congrats! Yay! Ay, ang ganda. Pasok na po kayo! Napadala ko ng pension yan. Ang ganda. Ang ganda ng curtain. Bye! Niya yan! Diyan na po kayo everyday. Ay, gumamit yung ano. Ang ganda ng Ito nga po sumama yung aso namin. Ay, ito yung frame mo. Ay, ganda. Ay, one step lang ba? Opo, diretso na lang po niyan. So ito po, welcome po sa inyong ganda. Wow! Living area. Wow! Malamig na. Iyak pa. Pero hindi. Ito po yung second floor natin. Hindi ko kita. Iyak sila guys. Congrats po. Ah. Congrats po. Celebration. Ano po masasabi niyo po? Ganda po. Salamat. Thank you din po. CSR Builders po. Parang ako na dito. Top hotel. Yes. Ako ng combination ng mga Hotel feels. colors. Hotel. Yes. Billy Toledo Vlog. Yung third day.
And mga ka-viewers, para may idea lang po tayo sa mga plano pong magpagawa po ng bahay, lagi pong present sa vlog natin pa nagtutur tayo si Ma'am Ces ng CSR Builders. So mabigyan niyo lang po kami ng onting idea kung paano po nabuo po yung project, paano po nagsimula, and saan po kayo nakita ni client. Ayan po. Hello mga ka-viewers. So, konting story lang tayo dito sa project natin. Nakita tayo ni client last year dun sa isang vlog natin. So, nag-inquire sila and then nag-meet up kami. Diniscuss namin yung requirements nila. And then, napaka-bilis lang naman nung naging transaction. So, last year, way back parang December yon or November last year. And then, nag-start kami ng planning, ng floor planning. Kinuha namin yung mga space requirements nila. And eventually, nag-close deal. So, nag-start kami ng site works namin dito March 1, 2025. Okay, ang turnover po is? Ang turnover is today, November 20, 2025. So yung target date ma'am na ano naman natin, nasunod po? Yes po. Actually po, in-extend siya ng almost 1.5 kasi may mga additions si client. Like the auxiliary kitchen, hindi siya kasama doon sa original contract. So, pinahabol ni client. And maraming upgrades si client. Like the modulars, hindi ito kasama sa original contract. So, nung nasa finishing stage na kami at nagka-budget na si client, pinasama niya na. So, dun humahaba minsan yung ating construction period dahil meron mga add-ons si client. Okay. So, ayun po mga ka-viewers ha, kaya po tumagal nagkaroon po ng add-ons and kasi po meron naman po kayong contract muna susundin pero kung may add-ons po kayo, pwede po kayong tulungan po ni Ma'am Ces doon gaya po sa mga kitchen cabinet, wardrobe cabinets, which is for me, less hassle na po kasi nung pumunta po ako dito at tinuro ko kayo portion na panood yun naman, wala nang problemahin si client. So kung kaya naman po ng budget, why not po, no? Isahang tawagan na lang kasi ang sabi po ni client sa akin kasi nakausap ko rin sila at na-meet, ang iniiwasan nila is ma-scam sila. So which is ayun talaga ang nangyari, no scam. And sabi nga po sa akin ni owner na in-assess din daw po nila, naghanap sila ng ibang builders pero halos nung na-meet nga daw po si Ma'am Ces, ano doon yung mga katangian na hinahanap nila and yung mga materials ma'am, syempre mas maganda daw po talaga ino-offer ninyo, which is kitang-kita sa video. Yeah, dito po yung first time halos client namin sila na nandito sila sa Pilipinas. So, nang-visit nila regularly, nakikita nila from paghuhukay, structural, lahat ng sinupply naming materials and in-install, kitang-kita ng client. So, makikita mo talaga doon kung meron bang hindi nasunod sa contract or minsan higit pa nga doon sa contract yung naibigay. Yun po, may transparency. Okay. So, mga ka-viewers ha, ito din po yung mabibigyan ko sa inyong payo kung magpapagawa po kayo ng bahay. Always double check, i-meet nyo po yung contractor, and iwasan po sana yung mga subcon. No? So, meron po ako mga clients na yan po ang na-experience, nakausap daw nila. For example, ito po si ganto, ganyan. Then later on, iba palang gagawa ng bahay nila. Tapos pag uwi nila, yung client ko umiiyak, hindi tapos ang bahay, walang development, and nagulat siya, iba palang gumawa ng bahay niya, hindi pala, for example, hindi pala si CSR Builders, mga ganyan. So, uso po kasi sa Pinas ngayon yung mga subcon. So, para maiwasan lang po, direct po kayo magpagawa sa talagang, sino po talaga yung kausap niyong builders, ganun. Yeah, gaya po nun, CSR Builders, currently po, meron po kaming 100 workers. Ibig sabihin po, lahat po ay in-house. Hindi po kami nagsasubcon, gaya po ng sinabi ni Sir Billy, kasi mas controlled po namin yung quality ng build. So, from our nag-structural, mga masonry works, carpentry works, and then yung lahat po ng roofing, ganyan, pag-weld, sa amin lahat po siya. So, in-house CSR Builders, manpower talaga siya. Sa mga plano po magpagawa po ba, ano po ba maibibigay sa kanila date or para may ideas na po sila para kung napanood nila ito at plano magpagawa, ano po yung pwede natin maibigay sa kanilang timeline? Apo. Yes po. So currently po, half book or almost fully booked na po ang 2026 namin.
So sa mga gusto magpagawa, marami po kaming projects sa Pangasinan next year. Ang current available po talaga is end of quarter 2 na, pa quarter 3 ng 2026. Pero may mga cases po kasi na minsan yung client namumove yung schedule. So meron pang pag-asa. If interested po kayo, pwede niyo po akong i-message, pwede po tayong mag-meet online or in person para i-discuss po yung timeline and yung mga possible adjustment po doon sa time schedule na available kami. So mga ka-viewers, kung kaya naman po, wala naman po masama magtanong, baka kaya naman, message po natin sila sa kanilang Facebook. Ayan lang po yung kanilang Facebook. Ilalagay ko na lang po sa comment section yung link po ng Facebook nila, Ma'am Ces, para po madali niyo po silang mahanap. Tapos, Ma'am, ano po yung mga areas na ginagawa po ninyo sa ngayon? Yeah, sa ngayon, we cover parts of Bulacan, then parts of Pangasinan. As far as Manawag area, magkakaroon po kami ng project doon. Sison, Asingan, Villasis, San Manuel, Urdaneta, part of Tarlac, and then part of Nueva Ecija din. And within Pampanga, of course, yun po ay open. And Bulacan area. So ayan po mga ka-viewers, ang dami na pong probinsya niyan. And nagulat ako, ma'am, halos parang idodominate mo na ang Pangasinan sa dami po ng mga project niyo doon. So ngayon po mga ka-viewers, again, yung aming pong mga kortina ha, linawin ko lang po, pwede niyo pong kuhanin si CSR Builders without our service po. No? Nasa inyo po na magpagawa po sa kanila without our service po again. Pero kung nagustuhan niyo po at pasado naman po yung kortina, pwede niyo po message sa aking Facebook, Billy Toledo Vlog. Ngayon po, hindi ko na rin po papahabain pang ating vlog. Sana meron po kayo nakuha ang idea. And even po sa builders, si CSR Builders, ayan. So ma'am, magpaalam na tayo. So again, maraming salamat po ulit sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye! After po namin mag-turnover, dumiretso po kami ni CSR Builders sa tahanan mapagkalinga ni Madre Rita para po mag-share ng blessing. So ito po, isa po ito sa vision ni CSR Builders. Sa every po nagagawa nilang bahay is magbibigay po sila ng munting regalo sa mga nangangailangan. Since dito po sila sa Bulacan gumawa ng bahay, dito rin po sila sa Bulacan naghandog po ng regalo. Imagine sa every gawa po na bahay, hindi lang po kayo ginawa ng bahay ni CSR Builders, meron pa po kayo mga natulungan din. So ito po yung mga kaganapan po sa tahanan mapagkalinga ni Madre Rita.